Siya na naging pagtugi sa mga otoridad sa isang lalaking wanted sa kasong rape at child abuse. Ang suspect malapalo sa tumakas sa Lawa ng Laguna. Si Emil Sumangil nakalertro 24 eksklusibo. Sino kasama? Sa impormasyong ibinigay ng police asset, nakaalis na raw ng bahay ang target ng operasyon. Pumalaot na raw para mangisda sa lawang konektado sa Laguna Bay. Malayo. Oo. Kung pwede natin itong... CIDG, Special Operations Division ang inatasang humuli sa suspect na si Luis Cancino. Wanted sa kasong multiple counts ng rape at child abuse. Paglapag ng CIDG sa daungan, sakop ng Taytay Rizal. Ay, siya mo po. Pag medyo malapit-lapit na doon, pupunta tayo. Hindi pwede harangin yan. Harangin natin dito sa ano. Agad na namataan si Cancino. Sakay ng bangka sa kangkungan, palabas ng lawa. Dito mo dadaan yan, di ba? Hindi siya makakatakbo ha. Kasi baka makatakbo eh, no? Gamit ang mga bangkang motor, pumalaot ang CIDG para sundan ang suspect. Ilang minuto ang lumipas, nakalapit ang mga pulis sa kinaroroonan ng suspect. Ang ibang pulis naman, naiwan sa labasan, sakay ng bangkang ipinahiram ng Bantay Lawa. Saan mo nakita? Nasa Bangkaraw, wala sa bahay. Sa gitna ng tumpok ng mga kangkong at iba pang halamang tubig, nakita ang bangkang demotor ng suspect. Nakalublob sa dagat si Cancino. Ang kanyang anak, nakatayo sa bangka nang lumapit ang mga pulis. Sino si Luis? Saan ba pati? Sino si Luis? Ito. Saan ba pati? Luis, may sasabihin kami sa'yo ha. Sinubok siyang kausapin, pero si Cancino lumayo. At nang makita umano ng mga pulis na ito'y may kukunin, nagbago bigla ang sitwasyon. Punta sa bangka mo. Punta sa bangka mo! Isa! Tasa kamay! Nawala sa laot at sumisid ang suspect. Bangka mo, Luis! Diyan ka lang, kayo, balutom, suko ka lang. Sumuko ka na lang na maayos! Suko ka lang. Suko ka lang. Isa! Dalawa! CIDG! Suko ka lang. Isa! At nang lumutang muli, ilang metro na layo nito sa mga pulis at sa kanyang lengguwahe. Pinyo ni Jay kasi... Oh, marami Luis! ako nga po, pero sumuko ka na nga at ayusin natin. Sumuko ka na maayos, di mo masasaktan! Ayusin natin, hindi ka masasaktan. Sumuko ka na maayos, di ka masasaktan! Naayos yan, naayos. Ako ang sige. Ayusin natin to! Halika! Di raw siya susuko at dito na siya mamamatay, sabay pasok sa tulos ng mga kawayan. Ikarga na lang yung lamba. Hindi ka masasaktan. Sinubok ng anak nito na kausapin ng ama, pero muli itong nawala. Tay, sumuko ka na. Ako yung madidiin eh. Tayo, sumuko ka na tayo. Mabilis yun! Inikutan muli ng mga pulis ang area. Pero kung di raw isiniksik ng suspect ang kanyang sarili sa kangkungan, malamang daw may tumulong ng mga kaibigan. Sa nakita mo naman, nagwaring na siya tanto pero lumusong pa rin siya sa ilog, sa mga ilalim ng water lily. Kaya sabi ko talaga hindi natin makukuha yung tao. Kung meron man kayong panawagan, ano yon, sir? Siguro mapagtulungan na lang yung mga tao rito sa lugar niya. Tapos para yung nakakawa rin kasi yung mga biktima. Bago nito, dalawa pang suspect sa iba namang kaso ng panggagahasa ang nadakip ng CIDG sa area ng Binangonan, Rizal. Sinasabing 5 taon din daw nagtago ang dalawang ito matapos na ma-issue ng arrest warrant dahil sa umunoy pagsasamantala sa isang dating kapitbahay. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Ang pinakamalalaki na 4 hanggang 5 artikulo na lamang ng impeachment complaint laban sa punong maestrado ang gusto ni Deputy Lead Prosecutor Rodolfo Fariñas na ipresenta sa paglilitis. Kahapon ay naging kontrobersyal si Fariñas nang aminin niya na masama raw ang pagkakagawa sa reklamo laban kay Corona. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kilala si Ilocos Norte Representative Rodolfo Fariñas sa pagiging prangka. Kaya naman ikalawang araw pa lang ng paghahain ng ebidensya para sa Article 3, lumikha na agad ng ingay ang mga pahayag niya sa harap ng impeachment court. Senador pa rin ako. Opo. Pero kung ako ay tinanggal na senador, parusa yun. Yes, sir. Pero pag sinabi rin po ng 16 dito, natanggal ang senador, tanggal na po sa pagkasenado. Maski po
si kagalang-galang Bong Revilla na hinalal ng 20 milyon na mamboboto. Pag sinabi po ng 2/3 dito, tanggal kang senador dahil ang gulo-gulo mo dito, halimbawa, tanggal po siya sa trabaho. Hindi po siya pwedeng umangal na, bakit naman Pero walang due process? Alam po ninyo, kaiba yung nakasakdal dito eh. Yung kanyang titulo na Chief Justice ay kasama doon ang kanyang pwesto. Hindi nagustuhan ni Senador Bong Revilla na ginamit siyang halimbawa ni Fariñas para maigiit ang kanyang punto. Kanina, nagsorry si Fariñas sa senador. Humihingi po ako ng paumanhin kung yung estilo po ng aking pakipagpapalit ng koro-koro po kahapon ay hindi po maganda ang dating sa iba po. Nasaktan lang ako doon sa point na sinabi niya na ang gulo-gulo. Baka maguluhan din ng taong bayan na isipin nila na Senator Bong Revilla ay nanggugulo sa Senado. Mr. Congressman, matagal nating iniingatan yung pangalan natin. Kailangan maging maingat tayo sa mga salitang bibitawan natin. I do respect you. You're a friend of my dad. Pero igalang nyo ang bawat isa sa amin dito. Naging kontrobersyal din ang pahayag ni Fariñas kahapon kaugnay sa hindi niya pagpirma sa articles of impeachment. Kayo ba pumirma sa impeachment complaint? Hindi po. Bakit po? Mabagal po kasi ako bumasa eh. Kaya nung prinesenta po sa amin yan, alam po niyo ako eh, maski nung estudyante po ako eh, seryoso ako bumasa eh. Binabasa ko po lahat yan. Noong nakapirma na po yung panghuli, puro mga kasamahan ko sa Kongreso, marami pong speed reader dyan eh. Mabibilis po sila bumasa. Ako mabagal po. Dahil sobra-sobra naman po yung pumirma na, 188, hindi naman po kailangan yung pirma ko. At saka medyo masama rin po kasi yung pagkagawa ng kunti. Hindi na lang ho ako pumirma. Sinabi ito ni Fariñas habang nangangatwiran sa impeachment court na nakapaloob umano sa Article 3 ang paggamit umano ni Corona sa ponde ng Korte Suprema para sa kanyang personal na gastusin. Sabi kasi ni Enrile, hindi ito saklaw ng Article 3. Pero sa maniwala raw tayo o hindi, ayos lang sa prosecution team ang mga hirit ni Fariñas. Natawa nga kami lahat doon, no? At saka matagal na naman niya sinasabi yun. We hope that he continues to perform in the same way he's been performing with brute honesty. Hindi po ba nagtampo sa inyo yung ibang member ng team dun sa nasabi niyo po kahapon? Ewan ko, bakit naman sila magtatampo sinabi ko lang naman yung tingin ko dahil tinanong ako alangan naman magsinungaling ako. Napaganda nga dahil maski nga ganun na nga, pinaglalaban ko pa rin. Nauna nang napaulat na may tampuhan sina Fariñas at Tupas, ang lead prosecutor sa impeachment case. Ayon kay Fariñas, ilang beses niyang gustong tumayo sa mga unang araw ng pagdinig para makipagdebate pero hindi siya pinahintulutan ni Tupas. Sabi naman ni Tupas, maliit na bagay lang ito at nakakausap na niya si Fariñas ukol dito. Kaugnay pa rin sa impeachment trial, sinabi ni Fariñas na kung siya ang masusunod, gusto niyang ang pinakamalakas na 4 hanggang 5 articles na lamang ang ipresenta at huwag nang tapusin ang 8 artikulo. Kung ako po, mga 4-5 doon, pag-usapan namin, kung 4 o 5 artikulo hanggang 5, yun na lang po ang papatunayan namin at para hindi na po umabot ng ganong katagal. Dati nang sinabi ng prosecution team na maaaring hindi na nila ipresenta ang ebidensya sa 8 articles of impeachment at posible pa ngang bago mag-Holy Week ay ihihinto na nila ang pagpepresenta ng ebidensya. Ayon sa ilang sources sa prosecution team, posibleng ang ipresenta lamang na articles ay Article 2, 3 at 7. Dati na rin sinabi ng kampo ng depensa na ayos lang sa kanila kung hindi tatalakayin ang lahat ng articles. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Natutuwa si Bea Binene sa magandang feedback sa pinagbibidahan niyang Alice Bungisngis and her Wonder Walis. Kinabahan nga ba ang twin star nang maka-eksena ang gumaganap na kontrabida na si Jean Garcia? Ang chikahatid ni Lars Santiago. Hindi na raw dapat maging kampante ang fans ng love team ni Bea Binene at Jake Vargas. Ngayong umi-eksena na si Derek Monasterio sa early primetime show nilang Alice Bungisngis and her Wonder Walis. Sa istorya kasi, hindi lang si Jake ang may in love kay Bea.
kundi pati ang karakter ni Derek. Sa tingin naman ni Bea, mas exciting ang nangyayari sa pagkakaroon nila ng love triangle. Ang dami rin naman na po namin napagsamahang mga shows na kaming dalawa lang ni Jake. So siguro it's time to have a twist para mas may spice yung show. Kwento pa ni Bea, ibang-iba ang mga eksena nila ni Jake sa Alice Bungis-Ngis dahil dito ay lagi silang nag-aaway. Malayong-malayo raw sa napapanood ng viewers sa Twin Hearts. Dito asot pusa kami, as in magkaaway kaming dalawa. Yun. Talo kami ng talo. Dito kasi po, diba, sa Twin Hearts, sweet-sweet na, kilig-kilig. Sa unang gabi ng pagkapalabas ng Alice Bungis-Ngis, kinabahan daw si Bea dahil hindi biro ang pagkatiwalaan para mag-title role sa isang show. Parang musika naman sa kanyang pandinig ang mga natatanggap niyang magandang feedback. Isa pang ikinatutuwa ni Bea ay ang muli nilang pagsasama ng hinahangaan niyang artistang si Jean Garcia. Hindi naman daw siya kinakabahan kapag ka-eksena niya ito. Nagkasama na kasi silang dalawa noon sa telefantasyang Illumina. Sa halip na kaba, paghanga raw ang nararamdaman niya para kay Jean. Once ko pa lang po kasi siya naka-eksena dito sa Alice and ano na siya, ang gaan niya katrabaho kahit off-cam. Kapag sa standby area, nasa tent kami, ang bait-bait ni Rita Jean. Napapanood ang Alice Bungis-Ngis and her Wonder Walis gabi-gabi bago mag-24 oras dito sa GMA. War Santiago, updated sa Showbiz Happening. Mamaya Grace Lee may birthday gift sa manliligaw niyang si Pangulong Aquino. Abangan sa pagbabalik ng Chika Minute. Time out! Idinaos kamakailan ang kauna-unahang Philippine Paralympic National Games o ang katumbas ng palarong pambansa para sa mga may kapansanan. Target ng mga lumahok na atleta na makasali sila sa 2012 London Paralympics. Makita out muna tayo kay Chino Trinidad. Minsan ay tila kinakaawaan ng mga may kapansanan o differently abled persons. Pero nakakagulat, marami pala sa kanila ang dapat hangaan dahil sa katatagan ng loob at matibay na paniniwala sa mga kaya nilang gawin at maabot. Gaya ng aking nakita sa kauna-unahang Philippine Paralympic National Games o katumbas ng palarong pambansa para sa may mga kapansanan. Hindi ko naman po kasi pinabababa yung tingin ko sa sarili ko. Pag ganito po kasi parang wala kang limit. Kung anong kaya mong gawin, gawin mo lang. Ang Philippine Paralympic National Games ang unang hakbangnaw sa isang para-athlete na maabot ang kanyang mga pangarap. Kabilang ang mapasali sa 2012 London Paralympics. Gaya nga ni Ruth na 11 taon nang nakikilahok sa mga labang sinasalihan ng Philippine Sports for the Differently Abled o Filispada. Ang pinaka-minimithi din po namin sa may kapansanan din po, yung makapaglaro po sa isang Paralympic Games po. Kasi kumbaga po, pag narating po namin yon, matatawag na po talaga namin na isa na po kaming atleta na kahit po may kapansanan na kaya po namin pumunta dun sa level na yon. Patunay na walang dahilan ng sino man para di maabot ang anumang pinapangarap. Kung kaya ng mga differently abled persons, kaya rin ng bawat isang Pinoy. Hindi na po namin iniisip yung kapansanan namin eh. Kumbaga sir, pantay na po ang tingin namin sa isa't isa maski po sa mga nakakalakad. At iniisip din po namin na magiging inspirasyon po kami sa kanila. Chino Trinidad, Nakatutok, 24 oras. Susunod, 2 taong gulang na bata sa North Cotabato nilapa ng aso. Dahil sa utos na tigil bayan, ilang plan holders ng Prudential Life umalma. At shooting ng The Born Legacy sa Marikina, nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko ilang residente. Siyempre, nag-init ang ulo. Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24 oras.